Parang ang hirap pa rin paniwalaan. Ito pong nakikita ko ngayon mga tol. Sa ating screen, makikita po ninyo ang mugshot ni na Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at ang negosyanteng si Joseph Espiritu. Hindi pa po nahuhuli si Aristotel Biray. Sila po yung sinampahan ng ombudsman para sa kasong plunder at paglabag sa PD 46 last Friday. Ang hirap pa rin paniwalaan mga tol, pero eto na, no? Marami pong nainis, nagalit kay Ombudsman Boyeng Remulla nang kanya pong i-anunsyo last Monday ang napipintong pagkakaso within a week para po sa mga personalidad na ito. Pero ako po, alam nyo naman na nasubaybayan nyo po ako. Hindi ako nagduda sapagkat ang nakikita ko ng mga panahong iyon, estratehiya yon ni Ombudsman Boyeng Remulla para once and for all, wala nang maging dahilan pa na hindi matuloy ang pagsasampa ng kaso. Kasi inanunsyo mo na ito publicly. Kahit anong gawing impluwensya ngayon, hindi na pwedeng bawiin pa sapagkat alam na ng publiko at binabantayan na ito na within that week, dapat maisampa ang mga kaso dito kina Marcoleta. At hindi po tayo binigo nito pong si Ombudsman Boyeng Remulla. Muli, nagpapasalamat po ako ng lubos kay Ombudsman Boyeng Remulla. Hindi po talaga ako nagkamali sa pagtitiwala sa kanya. Bagamat parang minsan nagdududa ako, pero nananaig pa rin yung pagtitiwala na ipinagkaloob po sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya eto pa rin tayo, patuloy na sumusuporta kay Ombudsman Boyeng Remulla. Alam niyo, simula pa lamang noong Department of Justice Secretary yan, ang dami na pong umatake dyan. Pero hindi po ako bumitiw, to be honest with you. Kung kayo po, uulitin ko lamang, nakasubaybay po talaga sa akin, alam ninyo na hindi po ako bumitiw kay Ombudsman Boyeng Remulla, even nung sinampahan po ng kaso yung kanyang anak kaugnay po ng paglabag sa illegal na droga. Marami ang nag-criticize kay Ombudsman Boyeng. Pero ako po, naniniwala ako na hindi niya pakikialamanan kung ano yung problema ng kanyang emancipated na anak. Mahigit 30 taong gulang na yung kanyang anak at may sarili na nga po itong pamilya at pag-iisip. Pero siyempre pumanig pa rin ang sitwasyon para sa kanyang anak dahil kinalaunan nauwi po sa dismissal yung kaso ng kanyang anak. Marami rin pong nagduruda kay Ombudsman Boyeng Remulla kaugnay ng missing sa Mongeros. Pero pinatunayan niya na hindi siya nagpapatinag kahit kay Atong Ang. At nauwi din po ito kinalaunan sa pagkakaso at ngayon pagtatago na ni Atong Ang. Marami din pong nagduda kay Ombudsman Boyeng Remulla nang siya po'y i-anunsyo ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Pero yun ang punto doon mga tol Kung babalikan po natin ang nakaraan, tingin ko tama si Ombudsman na inanunsyo yun. Unfortunately, mukhang hindi po sineryoso ng ilan po sa ating ahensya ng gobyerno. Kung sineryoso lamang nila yung paghahanap kay Bato de la Rosa at eventually i-implement yung warrant of arrest, lalong-lalo na nung nagpakita po yan noong May 11, di sana hindi na ngayon nagtatago itong si Bato de la Rosa. You see mga tol, lahat ng ginawa ni Ombudsman Boyeng Remulla ay para po talaga sa bansa at sa bawat Pilipino. Mabuhay po kayo, Ombudsman Boyeng Remulla. Hindi po ako sumisipsip sa kanya mga tol, hindi ko yung kilala personally. Wala akong contact sa kanya or whatsoever. Ang nakikita ko lamang, malayo siya sa kanyang kapatid. Pero maswerte rin si Secretary John Vic Remulla, no? Sa kabila nung kanyang mga ginagawa, ang lalaki pong mga isda ang naipakulong ngayon ni John Vic kahit paano. Biruin mo, sa panahon niya bilang sekretary, si Rodrigo Duterte. Actually, si Rodrigo Duterte siya ang Secretary of Interior and Local Government No? Siya rin ang Secretary of Interior and Local Government nang maaresto na ito pong sumuko pala, hindi maaresto, sumuko. Ito pong si Bong Revilla. Syempre, si Jinggoy Estrada at ngayon itong sina Rodante Marcoleta. Pero malayo pa rin siya sa kanyang kuya, no? Kasi si Ombudsman Boyeng Remulla talagang hindi nagpapatinag
Totoo na ito mga tol, para naman kayong hindi nanonood ng balita kanina. Salamat, ano? Ito po yung sinasabi ko sa inyo, na wag po kayong aasa lamang sa aming mga vlogger. Dapat manood po tayo ng mainstream media. Kanina pa akong live na live. Hindi ako makapag-live. Kasi nandoon po ako sa white coat ceremony ng aking anak. Internship niya sa medical technology course. Kaya inuna ko muna yon, family affair muna, no? Sinamahan ko yung anak ko sa white coat ceremony sa Centro Escolar University. Pero ako'y nakatuto kung ano po ba yung mga nagiging kaganapan ngayong araw na ito. Actually, ongoing ang impeachment trial ni Sara Duterte, pero hindi po yun ang pag-uusapan muna natin. Punta na po tayo dito po sa balita. Ito nga po, ang dami pong shinare ko rito. Hindi na po ito in chronological order. Basta lahat ng shinare ko na balita kanina, reaksyonan po natin. Yung iba nauulit, yung iba hindi. At ito nga po, no? Ayon po dito sa balita ng ABS-CBN News, Defensor Marcoleta arrested. Inaresto ng PNP-CIDG si Senador Rodante Marcoleta, dating kongresista na si Mike Defensor, at dalawa pang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Nag-ugat ang reklamo sa hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos campaign donation sa kanyang SALN. Ayon po dito sa infographics, the PNP-CIDG arrested Senator Rodante Marcoleta, former Representative Mike Defensor, and two businessmen over plunder charges related to 75 million of campaign funds. Arestado na rin pala si Aristotel Biray, ano? Akala ko si Joseph Espiritu pa lamang ang naaresto. Kasi sila yung naaresto sa isang kapihan diyan po sa Quezon City. Sandigan Bayan 3rd Division determined there is probable cause to issue a warrant of arrest as respondents prayed for suspension of proceedings and the issuance of such a warrant. Kaninang umaga kasi, itong si Rodante Marcoleta, pumunta po ito sa Sandigan Bayan kasama ng kanyang mga abogado para po i-quash. Nag-file sila ng motion to quash doon po sa information na isinampa ng ombudsman. Pero hindi na po yun in-entertain ng korte sapagkat kinakitaan na po nila ng probable cause, kaya inilabas po yung warrant of arrest. Ito nga po yun, no? No? Ay, naghalo-halo na yung mga information na shinare ko po rito. Pero dito muna tayo. Ito po yung mugshot ni na Marcoleta kanina. Bakit hindi po tinanggalan ng wig si Marcoleta? Binigyan po ng leeway, not consideration, ng leeway. Kaunting pangunawa siguro kasi mas kilala naman natin si Rodante Marcoleta sa ganyang itsura. Kung tatanggalin mo yung wig niyan, magiging kalbo, baka mas hindi po makilala ng tao. Ang pinaka-esensya po ng mugshot, yung pagkakakilanlan talaga sa iyo no? At yan nga po, si Mike Defensor, kasama na rin po sa kinuhanan ng mugshot kanina, at saka ang negosyanteng si Joseph Espiritu para po sa mga kasong plunder, no? Plunder pa lamang yung nakalagay dito sa kanilang mugshot, hindi nakalagay yung PD46. Yan po At balik tayo dito sa interview ito yung kanina nung inimbitahan na o inaresto na itong si Mike Defensor ng CIDG. Pakinggan po ninyo ito mga tol. So sir, from here, sir, ang bait ni Mike Defensor naka-cross hands sa harapan ng opisyal ng CIDG. Okay. Thank you. So, sabi po dito sa balita, Defensor, ayon sa kanya, we were not arrested. Sa isang Facebook post, sinabi ng dating Congressman Mike Defensor na hindi sila inaresto kundi kusang sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group.
nagpasalamat din si Depensor kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi at sa kanyang mga tauhan dahil sa anya ay maayos, magalang at profesional na pagproseso sa kanila. Sige, bigay na natin yung benefit of the doubt kay Mike Depensor na hindi siya inaresto kung hindi sumuko. Wala namang problema yan sa atin. Ang mahalaga, nagpasakop siya sa batas. Kasi pwede naman talagang mangyari na nagkaroon ng pre-arranged place. Nandito po kami sa kapihan ngayon. Sa kaalaman po ng PNP, susuko na po kami. Pwede naman po talaga yung ganon. Pero iba po yung sitwasyon ni Marcoleta, mga tol. Yung kay Marcoleta, hindi nila pwedeng sabihin na siya po ay hindi inaresto. Malinaw po na inaresto si Marcoleta. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo pagdating po natin doon sa balita na yon. Pero dito po sa balita na ito ng ABS-CBN News, mamamalagi pa po ito pong sina Marcoleta sa PNP General Hospital bago po siya i-transfer pabalik sa Sandigan Bayan. Basahin ko na lamang po. Isinasa ilalim sa serye ng medical examination si Senador Rodante Marcoleta matapos siyang arestuhin sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Posibleng manatili sa PNP General Hospital ng 1 hanggang 2 araw si Marcoleta para makumpleto ang pagsusuri bago siya mailipat sa Quezon City Jail sa Payatas. Medyo ng gabi, ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta, Senador ng Republika ng Pilipinas. Dito pong alas 8:30 bago mag alas 9, ay pupunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nang dinanay po yung motion to quash, ay i-lockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. Subsequently, at 9:30, dumating po kami ni Chief Rodante sa General Morico sa Sandigan Bayan para dalhin na siya dito sa krami. Ang tao-tao, ang alam ko muna tanong niyo, was he arrested or was he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. He is now undergoing medical procedures. Si 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi na po pagkasipon, blood pressure, heartbeat, at iba kung po sa kanya. Marami po siya rin test sa pagdadana at tutulog po ang ECG at iba pa. Para sigurado pa kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health. I-report namin sa Sandigan Bayan na paano siyang pwedeng ilagay sa PDL sa Quezon City, Payatas yun. Doon po ang kanyang confinement order sa Payatas. Pero huwag niyo kami mapiliin. Bigyan niyo kami ng oras para lumabas ang kanyang full picture na kanya. Yung mugshot na po ay lalabas sa ilang sandali lang. At marami po kasi magdadanan. I must remind everyone na we're not here to humiliate anyone. Kung naman kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi po natin pawalang hit. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and to have him tried, but not to humiliate the person. Yan, narinig nyo po si Secretary John Vic Remulla. Pero mawalang galang na po, Secretary John Vic Remulla. Ako po hindi abogado. Kayo po ay hindi rin abogado. Ako po ay dating pulis. Nagtuturo po ako ng criminal law and jurisprudence sa circle po namin ng criminology. And I beg to disagree with that statement na dalawa. Sabi kasi ng Secretary John Vic Remulla, arrested and surrendered. Wala pong ganon, mga tol. Actually, tama si Attorney Reyes del Rosario sa kanyang sinabi po dito. Sabi ni SILG Remulla, Marcoleta both surrendered and was arrested. Walang ganon, sir. Either surrendered or arrested lang. Huwag baguhin ang naratibo para magmukha siyang matapang.
he was arrested, period. Bakit po? Simple lamang mga tol, tama naman yung sinasabi ni Secretary John B. Remulla, no? Na nag-file ng motion to quash itong si Senador Rodante Marcoleta. Pero hindi po ibig sabihin nun na after na ma-deny yung kanyang motion to quash ay hindi na po siya inaresto. Tandaan po natin, nandiyan po ang PNP sa pangunguna nga ni Secretary John B. Remulla and they served the warrant of arrest. No? Basically and technically speaking, arrested itong si Rodante Marcoleta. Bakit kailangan po maging malinaw yan? Kasi modifying factors po yan sa possible imposition of penalty. Tandaan po natin, the penalty under the plunder law, again, hindi po ako abogado pero nagbabasa po ako ng batas at alam ko po kung itong sinasabi ko ay tama o mali. Ito po ay tama para sa aking ordinaryong opinyon. Ang penalty po dyan ay reclusion perpetua. Meaning, hinango po ang penalty mula po sa revised penal code. Kapag ang penalty ay hinango sa revised penal code, basically, yan ay applicable kung ano pa yung ibang provision sa revised penal code. And under po ng mitigating circumstances sa Article 13 ng ating revised penal code or Article 14 ng ating revised penal code. Tama ba? Baka magkamali ako sa numero. Ipagpaumanin nyo na lamang at matagal na ako hindi nakakapagturo. Isa po ang voluntary surrender sa mitigating circumstance. At kapag ka meron pong voluntary surrender as mitigating circumstance, pwede pong malesen ang penalty to be imposed. Kaya napakahalaga po niyan, Secretary John B. Remulla. Again, I agree with the statement of Attorney Reyes del Rosario that Marcoleta was arrested, period. Hindi po siya nag-surrender. And I beg to disagree with your statement na both surrendered and arrested ang nangyari dito po kay Senador Rodante Marcoleta. At prior to that, alam nyo mga tol, ito pong si Senador Rodante Marcoleta nga, hindi naman naglalayon kagad na sumuko ito eh. In fact, ang gusto niya pang mangyari, ibasura ng korte. Yun ang primary purpose niya eh. Nilalayo niya at ng kanyang abogado na ibasura ang warrant of arrest o rather ang information na isinampa sa korte laban sa kanya. Kaya po siya napunta diyan sa Sandigan Bayan. Incidental na lamang na dahil nabasura yung kanyang warrant, yung kanyang motion to quash, inimplement ngayon yung warrant of arrest na in-issue ng Sandigan Bayan. Ito nga po yung video oh. Nasaan ba banda yun? Kasi nagkasanga-sanga na po itong ni aking sineshare kanina. Ito po yung pagbasa ng judge ng isa sa mga huwes diyan po sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Pakinggan po natin ito mga tol. Issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-FB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle. Pero wag niyo ako ma-misinterpret mga tol, hindi ako galit kay Secretary John B. Remulla. No? In fact, sinasaluduhan ko siya sa mga nakalipas po na pagkakataon dahil po ginagawa niya po ng maayos ngayon yung kanyang trabaho. No? Ito pong pagkaka-aresto kina Senator Jinggoy Estrada at ngayon kay Senator Rodante Marcoleta kasama po ng mga co-accused niya, dapat po natin kilalanin din na yan ay bahagi rin ng pagpapatupad ng katungkulan niya bilang Secretary of Interior and Local Government. Although pinupuna lamang natin yung naging statement niya na si Marcoleta ay both surrendered and arrested, sa parting iyon, nagdi-disagree po ako doon sapagkat sa aking paniniwala, at hindi lang naman ako ang nagsasabi kung hindi isa ring abogado,
isang abogado, baka mapagkamalan nyo kasi akong abogado no? Isang abogado na si Attorney Reyes del Rosario, maliwanag po na wala po talagang pag-surrender kung hindi pag-aresto ang nangyari. Kasi meron pong warrant of arrest no? At yung warrant of arrest na yun, isinilbi po sa kanya Hindi naman pwedeng isinilbi yung warrant of arrest at saka kasumuko. Ang pinakamagandang halimbawa ng pagsuko, katulad ng ginawa ni Jeffrey Celis nang siya'y pumunta sa Camp Crame. Katulad ng ginawa ni Senator Bong Revilla nang siya'y pumunta rin sa Camp Crame. Hindi po pwedeng sinabing sumuko ka kung isinilbi po sa iyo yung warrant of arrest sa ibang lugar except kung nagkaroon ng pre-arrangement, no? Katulad po, posible dito kay Mike Defensor. Kasi parang napakabilis din ang pagkaka-aresto kay Mike Defensor kaya binibigay ko yung benefit of the doubt sa kanya. Nasa pamamagitan ng proper coordination sa mga otoridad po natin, pinili na lamang nila yung kapihan na yon para doon po sumuko itong si Mike Defensor. But again, yan ay subject pa rin ng evaluation ng korte. Kasi babalikan ko po yung sinabi ko kanina na napakahalaga po ng factors, napakahalagang factor po ang voluntary surrender lalong-lalo na sa magiging outcome ng penalty po nito. No? Mitigating circumstance po yan. Pero kay Rodante Marcoleta, again, Secretary John B. Cremulya, nagpapaulit-ulit po ako dito sa sinasabi ko ngayon, hindi po ako nag-agree na merong voluntary surrender kay Rodante Marcoleta. Paluyot Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer, that as officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, to conduct themselves and all persons acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and the courts. Full respect for the rule of law and the courts is non-negotiable. The court enjoins all parties to cooperate to ensure that the proceedings are conducted speedily, fairly, orderly, and with full respect for the rule of law. Narinig po ninyo kung ano yung naging basihan kung bakit po nasa kustodiya na ngayon ng batas ito pong sina Rodante Marcoleta at iba pa. Yung warrant of arrest na in-issue ng korte. May kumakalat po na memes ngayon. Ito po. BJMP. Coincidence lang ba ito mga tol? B for Bong Revilla, J for Jinggoy Estrada, M for Rodante Marcoleta. Sino yung P? Parang wala naman ang P. Kasi plunder po ang kinakaharap ng mga ito. Si Padilla, hindi naman po plunder ang isinampang kaso kung hindi obstruction of justice. Meron pa ba tayong naiisip na senador na P magsisimula? Si Pescudero? Si Senator Chis Escudero,
ang siya pong inihalal bilang presiding officer sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi naman si Villanueva, no? Peter Cayetano. Pwede. Pwede. Kaso lang ano naman kaso ni Alan Peter Cayetano? Wala naman mga tol kung hindi obstruction of justice lang din. Maliban na lamang kung may mahalungkat. Tandaan natin, siya po ay speaker noon. At sabi nga nila, may kasalanan si Romualdez. Dahil siya ang speaker. Kung may kasalanan si Romualdez dahil siya ang speaker, kung ganun ang logic, may kasalanan din itong si Alan Peter Cayetano. No? Talaga gumagana na yung mga common sense nyo, ha, yung inyong pagiging palabiro, ha. Sabi nila, sino yun? Francis. Naging P na yung yung spelling ng F. Yan, kumakalat po na meme yan. Hindi po natin alam mga tol kung sino po ang susunod dyan. BJMP. Sino kaya yung P? Siyempre, bagamat hindi po natin nakikitang in action si Police General Jose Melencio Nartates Jr., bigyan na rin natin ng credit, no? Total, naaresto naman ang kanyang mga bata, yung mga akusadong sina Rodante Marcoleta. Salamat pa rin po sa inyo. Kahit hindi po namin kayo nakikita masyado, Police General Jose Melencio Nartates Jr., no? Sabi niya kasi, hindi kami nagsisilbi sa mga personalidad or sa political na interes. Kami nagsisilbi dahil sa saligang batas. Yan, We serve the Constitution. We do not serve personalities or political interest. Okay? At ito po yung Nobel recommended. Yan ang pinakamabigat ngayon para dito kina Rodante Marcoleta, mga tol. Nakaramdam ba kayo ng awa? Mga tol, alam niyo somehow, kahit gaano katindi yung inis ko rito kay Rodante Marcoleta, ay kay Mike Defensor, kapag ganito po yung nakita ko, medyo lumalambot po yung puso ko Hindi para siya patawarin, kung hindi bilang isang ama. No? Parang nadudurog din yung puso ko dito sa isipin na ganito. Kasi sa katotohanan, napakasakit po nito para sa anak. Hindi po kay Mike Defensor na. After all, kung hindi niya namang ginawa yan, hindi naman siya malalagay sa ganyang pagkakataon. Pero, biruin ninyo mga tol, ito nadudurog ang puso ko dito. Hindi para kay Mike Defensor kung hindi doon sa bata. No? Walang kaalam-alam yung bata sa mangyayari sa kanyang tatay. Di ba? Nakakahabag yung bata, hindi si Mike Defensor. Kasi ako mga tol, hindi ako mabuting tao pero hindi naman po ako ganong kasama para hindi na i-considera yung ibang mga bagay. No? Kitang-kita mo yung bata. Nakakadurog po ng, hindi ko alam kung ano ang layunin nila rito para magpaawa. No? Pero hindi ako naaawa kay Mike Defensor. Hindi ako naaawa sa kanya. Naaawa ako dun sa bata. Nakakadurog ng puso. No? At sana wag mangyari sa atin ito. Kaya wag tayong gagawa ng mali. Wag tayong gagawa ng paglabag sa batas. Isipin po natin ang pamilya po natin. Ako, sa totoo lamang, nung nasa serbisyo ko, ang daming pagkakataon na halos matempt na ako sa paggawa ng hindi mabuti. Para lamang po umasenso, kumita. Kaso lang sa huli, iniisip ko, hindi naman perpekto ang krimen. No, wala pong perfect crime. Laging mag-iiwan po yan ng bakas. Yan yung principle ni Edmund Locard. No? In every crime, there is always a trace. May mga ebidensya laging maiiwan. At sa huli, mahuhuli ka. No? Pag nahuli ka, kawawa pamilya mo. Kawawa yung bata. Huwag nating kaawaan si Mike Defensor, mga tol. Baka maipagkamali nyo ako rito. Sa bata ako naaawa. Sa totoo lang. Okay? Ano pa? Siguro, napag-usapan na po natin yung mga bagay-bagay tungkol po dyan. And
Muli, tayo po'y nagpapasalamat sa weak leader po natin na si Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat yung weak leader lang pala ang magpapakulong sa mga hindi natin akalaing makukulong. Nakulong si Rodrigo Duterte, walang nakakaalam kung mangyayari ba yon o hindi. Pero nangyari. Hindi naman pwedeng basta na lamang umaksyon ng ating kapulisan sa pangunguna ni General Nicolas Torre that time under the supervision of General Marbil nang walang go signal ni Pangulong Bongbong Marcos O di arestado at nadala sa Hague, Netherlands si Rodrigo Duterte. Si Apollo Quiboloy na untouchable. Lahat sila. Hindi natin nakalain. Kaya sino ngayon ang weak leader? Kaya nyo pa bang tawaging weak leader si Pangulong Bongbong Marcos? Kung siya na ipakulong na itong mga hindi natin nakalaing makukulong? O, kung ganyan ang weak leader, sana magkaroon na lamang po tayo lagi ng weak leader. Pero hindi na nila matawag na weak leader Wala na ako nakikita ngayon sa mga DDS na tinatawag si PBBM na weak leader. Ang tawag lang nila bangag kasi yun lang yung naratibo nilang kaya nilang bulahin ng kapwa nila DDS No? Pero ang pagiging bangag, wala po yan. Pinatunayan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung sino ba siya. Kitang-kita naman natin sa pananalita at pagkilos at sa siyensya na hindi po bangag si PBBM. Kung meron man pong bangag, umamin, yun po ay si Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.